Sa nakaraan nating video, naramdaman ng mga tagapagbantay ng prinsesa ang makapangyarihang aura ni Beiming at napagtanto nila ang presensya ng isang Supreme Being. Agad silang humingi ng paumanhin at sinabi na kung si Ming ay kasama ng Supreme Being mula sa Immortal Shrine, humihingi sila ng tawad sa maling pag-iisip sa kanya. Humiling sila ng tawad at sana'y mapatawad sila, ngunit wala silang natanggap na sagot. Hindi nila nakikita si Beiming, ngunit ramdam nila ang lakas na nagmumula sa kanya. Sinabi ni Commander Sun na sa palagay niya ay hindi nais ipakita ng Supreme Being ang kanyang sarili, kaya't maghihintay sila hanggang siya na lamang ang lalantad sa sarili. Muling ipinakita ang labanan kung saan ang prinsesa ay patuloy na pinapaluhod si Ming. Bagamat pareho silang nasa parehong antas ng paglilinang, ang lakas ng kanyang ki ay higit pa kaysa kay Ming, kaya't siya ay labis na nasaktan. Matapos siyang tamaan muli, sinabi ng prinsesa kay Ming na ngayon ay nauunawaan niya ang pagkakaiba ng lakas ng isang prinsesa mula sa royal na pamilya at isang karaniwang tao. Ngunit hindi pa rin tinanggap ni Ming ang pagkatalo. Inanunsyo niyang hindi pa siya tapos at nais niyang magpatuloy sa laban. Habang nakatingin sa kanya, hindi maiwasang ngumiti ang prinsesa. Napansin niyang kahit na pinapaluhod na siya ng husto, ang kanyang hangaring magtagumpay ay nanatiling matatag. Paglingon ng prinsesa, inihayag niya na hindi naman siya ganoon kasama. Pinayuhan niya si Ming na mag-ensayo pa at sinabing maghaharap silang muli kinabukasan dahil pagod na siya. Kinabukasan muling naglaban sina Ming at ang prinsesa. Sumunod na araw nagpatuloy ang kanilang sagupaan. Sa loob ng maraming araw nagharap sila sa walang humpay na labanan. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik ang prinsesa at tinanong si Ming kung handa na ba siyang matalo muli. Tumugon si Ming na tigilan na ang mga walang saysay na salita at ipakita na ang kanyang mga espesyal na galaw. Iginiit niyang hindi siya pumupunta roon araw-araw para lamang matalo, kundi upang palakasin ang kanyang katawan sa gabi sa pamamagitan ng pagsasanay at pagpapalakas ng enerhiya. Napangiti ang prinsesa at sinabing kahit kailan ay hindi siya magagapi ni Ming dahil hindi sapat ang kanyang cultivation. Ngunit sa kabila nito, patuloy siyang bumabalik para lamang mabugbog. Hinamon niya ito kung kailan niya aaminin na hindi niya siya kayang talunin. Napaisip si Ming at ipinaliwanag na sa lahat ng laban nila hindi pa siya gumagamit ng anumang martial arts skill, kundi puro iwas lamang gamit ang kanyang footwork techniques. Ngunit sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang pinakamahinang kasanayan na natutunan niya. Habang iniisip niya ito, naalala niyang natutunan na niya ang below fist technique. Desidido siyang subukin kung tunay na niyang napahusay ang kasanayang yon. Tumawa ang prinsesa at inakalang nag-iisang martial arts skill lang ang taglay ni Ming, patunay na isa lamang siyang hamak at dukhang mandirigma. Bagaman napahiya si Ming sa sinabi nito, hindi niya yun pinansin at diretsyong tinanong kung nais pa nitong lumaban. Sa sagot ng prinsesa, agad siyang umatake gamit ang kanyang kasanayan. Subalit hinarang yun ni Ming gamit ang kanyang sariling palm technique. Nagulat ang prinsesa nang makita ang ginawa ni Ming. Sa unang pagkakataon niyang ginamit ang kasanayang ito, hindi niya nagawang harangin ang naturang atake. Samantala, sinabi ni Ming na may pagkakataon pa siyang sumuko bago siya masaktan. Sa halip na sumuko, tumalon ang prinsesa at pinalabas ang kanyang lakas. Hindi kailanman mangyayari na susuko siya sa harap ni Ming. Habang pinakakawalan ni Ming ang kanyang enerhiya, inihanda rin niya ang below fist technique, handang umatake. Sa matinding determinasyon, tiniyak niyang kung hindi kusa ang pagsuko ng prinsesa, mapipilitan itong sumuko matapos makita ang kanyang kasanayan. Nang masaksihan ng prinsesa ang biglaang pagtaas ng lakas ni Ming, naisip niyang gagamit ito ng buong lakas. Dahil dito, napagpasyahan niyang gamitin din ang lahat ng kanyang enerhiya. Pareho silang naghanda para sa matinding salpukan ng kanilang kapangyarihan. Habang kapwa nila pinakakawalan ang kanilang lakas, mabilis na umatake ang prinsesa. Muli namang ginamit ni Ming ang flash step upang mabilis na makalapit sa kanya. Ngunit sa halip na gamitin ang bagong kasanayan, nilinlang niya ang prinsesa at ginamit lamang ang dati niyang teknik. Si Ming hawak ang prinsesa mula sa likod at inilagay ang kanyang mga daliri sa dibdib nito. Pinindot ang death acupuncture nerves nito, kaya't inihayag niyang natalo na ang prinsesa. Iniharap niya ang mukha ng prinsesa na nahihiya at sabay ipinakita ito sa mga guardians. Ang mga commander ay nagalit sa tapang ni Ming at nagsabi na kung wala ang Supreme Being ay maghihiganti sana sila sa batang ito. Sinabi ni Ming na nanalo na siya, ngunit tinalikuran siya ng prinsesa, tinampal siya at tumakbo palayo umiiyak. Habang umaalis, sinabi niyang maghihintay siya ng 3 taon upang maging malakas at maghihiganti.
Habang hawak ang kanyang mukha, tinanong ni Ming ang sarili kung may nagawa siyang mali. Sagot ni Beng Ying na nagsabing hindi dapat hinawakan ni Ming ang dibdib ng prinsesa. Ngunit hindi alintana ni Ming ang komentong yun at sinabing sa laban hindi mahalaga kung lalaki o babae ang kalaban. Subalit sa isip niya napansin niyang malambot ang pakiramdam ng kanyang kamay. Sa susunod na eksena nakaupo si Ming sa isang burol at naiisip niya na 2 buwan na siyang umalis mula sa kanyang pamilya. Sa loob ng mga buwan na yun nagpapatuloy siya sa kanyang pagsasanay sa kagubatan na tila isang wild na tao. Napansin ni Beng Ying ang mga epekto ng pagsasanay ni Ming na may malaking progreso. Natutunan ni Ming ang flash step at ang billow punch at ngayon ay nasa Great Disciple 5 na siya sa martial arts. Dahil sa Divine Cloak na suot nagiging madali para sa kanya ang talunin ang mga kalaban sa kanyang antas, tanging mga warriors na lamang ang makakalaban sa kanya. Dahil malapit na ang isang malaking tournament sa Yi Clan kung saan ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong maging estudyante sa Red Sun Sect, sinabi ni Ming na wala nang sinuman sa Yi family ang kayang makipaglaban sa kanya. Kaya't hindi na siya mag-aalala at nagpasya siyang bumalik sa nayon upang magbigay ng sorpresa sa mga elders ng Yi family. Pagdating sa nayon nagulat ang mga tao sa kalsada nang makita si Ming. Pinagmamasdan nila siya habang binubuhat ang isang malaking wild boar na tumitimbang ng 200 kilo at isang osa na mabigat din. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa nakikita nilang lakas ni Ming na tila may kakaibang kakayahan. Lahat ng tao ay nagulat nang makita si Ming, ang ilang mga tao ay nakakilala sa kanya at nag-usap na siya raw ang tinatawag nilang loser Ming. Ang mga gwardya ng Yi family ay nagsabi na matagal nilang hinahanap si Ming sa nakaraang 2 buwan at ngayon ay bumalik na siya. Binuhat ni Ming ang malaking patay na hayop at diretsyong pumunta sa isang restaurant. Pumunta siya sa may-ari ng restaurant na nag-iingat ng mga gamit sa mesa at naghanap ng pagkain kapalit ng mga gamit. Natuwa ang may-ari ng restaurant at agad na nagdala ng marami. Masaya si Ming nang makita ang masarap na pagkain lalo na't matagal na niyang pinapanood lang ang lutong pagkain at sawa na sa hilaw na karne mula sa kagubatan. Nang makita ang kanin labis siyang natuwa. Hindi na niya inaasahan na matitikman pa ang kanin. Si Beng Ying na naroroon ay nagsabi na hindi niya dapat maging sobrang excited para sa kanin. Ngunit si Ming habang kumakain ng kanin ay nagbigay ng paliwanag na hindi mo maipaliwanag ang saya ng pagkain ng kanin pagkatapos ng 2 buwan ng hilaw na karne. Nang matapos kumain isang lalaki mula sa Yi family ang dumating at inatake siya na nagdulot ng pagkabasag ng mesa. Mabilis na umatras si Ming at tinitigan ang lalaki. Sinabi ng lalaki na matagal nilang hinahanap si Ming at ngayon ay nakaupo lang siya at nag-e-enjoy. Tinitigan ni Ming ang lalaki at napansin na si Shen Xiong ay dumating na rin kasama ang isang kasamahan. Sinabi ni Shen Xiong na sa wakas nahanap nila si Ming, inalala niyang tumakas si Ming matapos niyang baliin ang kanyang binti. Ngunit hindi na raw makakatakas si Ming ngayon. Tinutukoy ni Ming ang kasamahan ni Shen Xiong at sinabi na tila dinala pa niya si Ye Chen. Binanggit ni Ming na tingnan nila kung gaano katagal magtatagal ang dalawang kasama ni Shen Xiong sa harap niya. Si Shen Xiong ay nagalit at pinigilan ang lahat ng kalokohan ni Ming, sabay inutusan si Yongji at Ye Chen na magtulungan at baliin ang mga binti ni Ming. Ayon sa kanya hindi nila dapat palampasin ang pagkakataong ito at kailangan nilang gantihan si Ming na nagpasakit sa kanyang binti. Sa utos ni Shen Xiong lumundag sina Yongji at Ye Chen patungo kay Ming sabay buhat ng mga espada at inatake siya. Ngunit mabilis na gumalaw si Ming gamit ang flash step at nakalayo sa kanilang atake. Namangha ang dalawa sa bilis ng kanyang galaw at nagtaka kung anong teknik ang ginamit ni Ming. Sa galit ni Ming sinabi niya na mas mabuti pa ay magsialis na sila dahil ang tanging naiisip niya ngayon ay paghihiganti at pagpatay sa kanila. Kung hindi sila aalis pareho nilang mararanasan ang matinding sakit. Dahil dito nagalit ang dalawa at muling inatake si Ming. Ngunit gamit ang Below 8 Fist mabilis na inatake ni Ming si Long Shi at pinadapa siya. Habang papatalikod binigyan din niya ng malupit na suntok si Qiang Shi na nagpatamba sa kanya at dumausdos sa pader. Nang makita ito ni Shen Xiong nahirapan siyang mag-isip at nagtaka kung paano lamang isang suntok ang nagpatamba sa dalawa. Kung paano siya naging ganoon kalakas hindi niya kayang unawain. Tinitigan ni Ming si Shen Xiong ang mga mata niya ay naglalaman ng hamon. Isang mabilis na pagsulong ang ginawa ni Ming at kitang-kita sa mukha ni Shen Xiong ang takot na nagsimulang lumitaw.
Hinamon ni Ming si Shenshong at tinanong kung mayroon ba itong sama ng loob sa kanya dahil sa pagbali sa kanyang mga binti. Kasabay nito sinabi ni Ming sa kanya na siya mismo ang magbigay ng pagkakataon kay Shenshong upang makapaghiganti. Napuno ng takot umalis si Shenshong at sinabi na uuwi muna siya upang uminom ng maraming tubig at babalik pagkatapos upang may sigawa ang kanyang paghihiganti. Sumakay siya sa kanyang kabayo at mabilis na umalis pinipilit maghanap ng oras para maghanda at bumalik muli. Nasa ibabaw ng kabayo si Shenshong mabilis na bumabalik sa Yi family upang humingi ng tulong sa kanyang ama. Habang siya ay nagmamadaling umalis sinusundan siya ni Ming na papalapit ng palapit. Ramdam ni Shenshong ang matinding takot iniisip na kapag nahuli siya ni Ming tiyak ay tatamaan siya ng husto. Sa gitna ng takot pumasok sa isip ni Shenshong ang mga alaala ng kanyang kabataan kung saan siya mismo ang gumawa kay Ming bilang kanyang kabayo. Naupo siya sa likod nito hinihila ang buhok ni Ming at tinutulak siya na maglakad sa kalsada habang ang mga tao ay tumatawa at nagsisigawan tuwang-tuwa dahil sa kahinaan ni Ming noong mga panahong yun. Iniisip ni Shenshong na kung maalala ni Ming ang mga yun tiyak ay maghihiganti ito sa kanya. Alam niyang sobrang sama ng ginawa niya noon kaya't nagmamadali siyang umalis na tatakot na kapag nahuli siya tiyak na papatayin siya ni Ming. Habang tumatakbo siya sa kabayo abot ang takot at pinapabilis ang pagtakbo si Ming naman ay sumusunod ng mabilis lumalapit sa kanya. Nagulat ang mga tao sa paligid hindi makapaniwala na kayang habulin ni Ming si Shenshong na nasa kabayo. Tinuturing ng mga tao si Ming bilang mas mabilis pa sa kabayo. Nang makarating na siya malapit kay Shenshong magsisimula na sana siyang umatake ngunit isang boses ang narinig mula sa unahan. Isang tao ang nagsalita kay Shenshong tinanong siya kung bakit siya nagmamadali at saan siya patungo. Tumigil si Ming at nakatingin kay Shenshong na nahulog mula sa kabayo. Nang makita ni Shenshong ang kanyang Uncle Wu mabilis siyang tumakbo patago sa likod nito humihingi ng tulong at sinabing delikado si Ming. Tinanong ni Uncle Wu si Shenshong kung bakit siya tinutugis ni Ming at bakit siya papatayin ng kanyang pinsan. Samantalang si Ming naman ay tumayo sa harapan nagbigay galang kay Uncle Wu at sinabi na siya si Ming Yi isang pamilyar na pangalan kay Uncle Wu. Habang iniisip ni Uncle Wu noong una inisip niyang mahina si Ming dahil hindi ito pinapayagan ng Yi family na kumain ng maayos. Ngunit nang makita niya ito ngayon napagtanto niyang nasa 5th level na pala ng disciple grade si Ming at naging malakas na ito. Sinabi ni Ming kay Uncle Wu na hindi na ito dapat pang pakialaman dahil may mga personal na usapin siya kay Shenshong na kailangang tapusin. Habang nakatayo si Ming kasama si Uncle Wu isang lalaki ang lumapit at tinanong kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita ng ganoon sa kanilang master. Ipinangako niyang tuturuan siya ng leksyon. Pinayuhan ni Beiming si Ming na huwag makipaglaban dahil ang disciple na ito ay nasa 10th level ng grade at mas malakas pa sa kanya. Ang mga kasama nito ay malalakas din kaya't hindi kayang labanan ni Ming ang lahat ng iyon. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Beiming nagpa siya si Ming na humarap kay Uncle Wu at sinabi na hindi siya magpapatawad kay Shenshong sa susunod na pagkakataon. Sinabi ni Uncle Wu kay Shenshong na gumagabi na kaya't magtungo na sila pauwi. Pagkatapos ipinakita ang Yi family kung saan nagtipon ang lahat ng mga elders. Laking gulat nila sa narinig mula kay Shenshong. Nababahala sila kung paano nagsimula ulit si Ming sa kanyang body cultivation. Ipinagtanggol ni Shenshong ang kanyang sarili at sinabi na kung hindi siya tinulungan ni Uncle Wu tiyak ay papatayin siya ni Ming. Sinabi ni Shenshong na nagsimula na ulit mag-cultivate ng ki si Ming. Si Shenying ay nagsalita ng galit na parang isang panaginip lang ang sinabi ni Shenshong. Ayon sa kanya siya mismo ang nagputol ng meridians ni Ming kaya't hindi na ito makakapag-cultivate pa. Paano ito mangyayari? Sa gitna ng pag-uusap binanggit ni Yiyong na talagang malakas si Ming, talagang mahirap talunin si Ming. Bagamat nasa 5th level ng martial arts disciple stage si Ming ang lakas niya ay kasing lakas ng isang 10th level. Nang marinig ito ni Ying nagulat siya, iniisip niya kung paano ito nangyari lalo na't inalis nila ang cultivation ni Ming sa kabila ng lahat nakarating ito sa 5th level ng martial arts disciple. Kung totoo nga ito wala nang ibang mula sa younger generation sa Yi family na kayang talunin siya. Napag-usapan ng mga elders na miyembro ng pamilya na kung totoo ang sinasabi ni Shenshong ang batang yun ay talagang malakas. Wala silang kakayahan sa Yi family na makatalo sa kanya. Kinailangan nilang maghanap ng ibang paraan upang mapatay si Ming.
Napagpasyahan nilang magkaroon ng martial arts competition at inaasahan nilang hindi makikilahok si Ming sa kompetisyong ito. Hindi nila nais na manalo siya at magpatuloy bilang disciple ng Red Sun Sect. Habang ang lolo ni Shen Xiong ay nag-isip ng plano, ipinakita naman ang isang tao mula sa pamilya na nagsabi na may kakilala siyang hindi kabilang sa Yi family na kayang tapusin ang laban-laban kay Ming. Inalok niya na kung bibigyan siya ng pagkakataon, tiyak niyang matatapos na ang laban kay Ming. Samantala si Ming ay nag-iisa sa isang hotel room nagpo-practice ng body cultivation. Sa kanyang isipan, iniisip niyang sigurado ay nakabalik na si Shen Xiong at nai-report na ang kanyang muling pagbalik at ang pagbabalik ng kanyang cultivation sa lahat ng mga miyembro ng pamilya. Habang nakaupo si Ming at nag-iisa sa kanyang pagpapalakas, bigla siyang nagulat nang makita ang anino sa kanyang bintana. Mabilis niyang binuksan ang bintana at tinitigan ang misteryosong tao. Napansin ng lalaki si Ming at agad tumatalon mula sa isang bahay patungo sa isa pa. Inisip ni Ming na posibleng ipinadala siya ng Yi family upang manmanan siya, kaya't agad siyang sumunod sa kanya. Alam ni Ming na walang sinuman sa Yi family ang makakatalo sa kanya, kaya't malamang na ang lalaking ito ay may layuning obserbahan siya. Tumigil ang lalaki malapit sa isang ilog at huminto si Ming sa likod niya. Bumaling ang lalaki at tiningnan si Ming. Tinanong ni Ming kung sino siya at bakit siya nag-eespiya sa kanya. Ngunit nang makita ni Ming ang mukha ng lalaki, nagulat siya. Hindi niya ito nakikilala at sigurado siyang hindi siya kasapi ng Yi family. Ang lalaki na may suot na hood ay nagsimulang tumawa at gumamit ng kakaibang kapangyarihan. Pinasigla niya ang itim na usok gamit ang kanyang ki na tumama kay Ming at bumalot sa kanyang leeg. Pinilit ni Ming na alisin ito ngunit hindi siya makakilos. Habang pinapawisan, nagtaka si Ming kung anong uri ng kapangyarihan nito. Isang tinig ang nagsabi sa kanya na ang lalaki ay isang mandirigma sa antas ng warrior at pinakawalan niya ang kanyang ki. Ang usok ay isang epekto ng ki niya at hindi makakawala si Ming dito. Kailangan niyang labanan ang kapangyarihan, ngunit naramdaman niyang nahihirapan siya sa itim na kapangyarihan. Mabilis na nilapitan siya ng lalaki at hinawakan siya sa leeg, pinilit siyang mawalan ng malay. Pagkatapos binuhat ng lalaki si Ming at tinungo ang isang kuweba, inihulog niya si Ming sa loob ng kuweba. Nang magising si Ming, nakita niyang maraming tao ang nakaupo sa harapan niya. Ang mga tao sa paligid ay labis na natatakot. Iniisip ni Ming na dinala sila ng lalaking may hood at nagtataka siya kung anong layunin ng lugar na iyon at bakit sila nandoon. Isang lalaking takot at umiiyak ang biglang nahila ng isang malaking kamay na gawa sa enerhiya at henayla papasok sa kuweba. Maririnig ang mga sigaw mula sa loob ng kuweba na nagpatindi ng pagkabigla ni Ming. Sinubukan ni Ming na kausapin ang mga tao, tinanong niya kung ano ang nangyayari at kung bakit sila nandoon, ngunit ang mga tao ay hindi makasagot dahil sa takot. Iniisip ni Ming na dahil sa matinding takot ng mga tao hindi siya makakakuha ng sagot. Nang biglang lumabas ang kamay na gawa sa enerhiya at hinayla siya papasok sa kuweba, nakaupo sa matarik na bahagi ang lalaking may hood na nagdala kay Ming at kitang-kita ang kasiyahan sa kanyang mukha. Sinabi ng lalaki na maganda ang enerhiya ni Ming at tila magiging masaya siya sa araw na yon. Tinanong ni Ming kung sino siya at bakit siya dinala roon. Sumagot ang lalaki, nagtaka siya dahil hindi natatakot si Ming samantalang ang ibang mga tao ay natatakot at nawawala ang lakas sa kanilang katawan. Sinabi ng lalaki na siya ang pinuno ng Black Wind Gang at ang kanilang sektor ay inatake ng mga kaaway, kaya't pinatay ang lahat ng kanyang mga tao. Nakaligtas siya bagamat malubha ang kanyang mga sugat at kinakailangan niya ng maraming enerhiya upang magpagaling at maibalik ang kanyang ki power. Mayroon siyang espesyal na kasanayan na maaaring gamitin upang mapalakas muli ang kanyang ki. Ang espesyal na kasanayan ng lalaki ay ang mag-absorb ng ki mula sa ibang tao. Kaya niyang nakawin ang ki ng iba pagkatapos pumatay. Nakapatay siya ng maraming tao upang mapalakas ang kanyang sariling ki. Maaari din siyang tawaging isang devil cultivator. Ilang araw na ang nakalipas, nakatagpo siya ng isang elder mula sa Yi family. Malaki ang utang na loob niya sa Yi family kaya't binabayaran niya ito. Habang iniisip ni Ming ang sitwasyon, naisip niyang hindi niya kayang talunin ang lalaki dahil ito ay nasa level ng warrior. Naisip din niya kung paano siya makakaiwas mula sa kanyang kalaban. Habang binabaybay ang mga saloobin, naisip niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis upang makaligtas. Sinabi ni Bame-in sa master niya na huwag mag-alala dahil kapag nagsimula ang lalaki na mag-absorb ng ki mula sa katawan nito, tutulungan siya. Walang dapat ipag-alala ayon kay Bame-in.
Ngunit habang pinapalakas ng lalaki ang kanyang kapangyarihan, mabilis na nilapitan nito si Ming at inilapat ang kamay sa kanyang noo, nagsimula itong mag-absorb ng ki mula sa katawan ni Ming. Labis ang tuwa ng lalaki sa lakas at kalinisan ng ki ni Ming. Sa parehong oras tiningnan ni Beiming ang lalaki at nagsimulang gamitin ang kanyang sariling kapangyarihan upang tumugon. Pinagtuunan niya ng pansin ang lalaki at sa kabila ng lahat nagsimula ring mag-absorb ng ki mula sa katawan ng lalaki. Habang ginagawa ito nagulat ang lalaki at naramdaman niyang bumabalik ang enerhiya na kinukuha niya pabalik sa katawan ni Ming. Hindi maipaliwanag kung paano nangyari ito kaya't nagsimulang magduda ang lalaki. Ngunit sa kabila ng lahat nagpatuloy siya sa pagsipsip ng ki mula kay Ming. Dahil sa labis na lakas ng ki na pumapasok kay Ming nagsimula ng magtaka ang lalaki kahit ang kanyang sariling ki ay nagsisimula ng mawala sa kanyang katawan patungo sa katawan ni Ming. Ang mga mata ng lalaki ay naging itim na nagpapakita ng kanyang takot sa nangyayari. Malakas ang pagkakapit ni Ming sa kamay ng lalaki at hindi makawala sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na mapalaya ang sarili. Ngunit habang tumatagal ang oras mas nauubos na ang kanyang enerhiya at kailangan niyang makapag-isip ng plano upang makatakas. Ipinagpilitan ng lalaki ang paghingi ng tawad at nagsabi ng mga dahilan kung bakit niya ginawa yun na siya ay biktima lamang ng Yi family. Ipinahayag niya kay Ming na kung hindi siya titigil sa pagsipsip ng ki mula sa kanyang katawan ikakamatay niya ito. Nang marinig ito ni Ming nakaramdam siya ng awa sa lalaki at bahagyang niluwagan ang mahigpit niyang pagkakahawak. Ang Devil Cultivator ay nagmasid kay Ming at naisip na iniisip niyang isa itong batang lalaki na wala masyadong karanasan. Nang marinig ni Ming ang mga salita ng lalaki agad itong sumunod at kumilos ng naaayon. Iniisip ng Devil Cultivator na kailangan na lang niyang dagdagan ng kaunting drama upang magtagumpay. Lumuhad siya at nagsimulang magpakumbaba ipinahayag na hindi siya karapat-dapat labanan si Ming at humiling na sana'y pagbigyan siya at huwag siyang patayin dahil wala namang makukuha si Ming sa kanyang kamatayan. Sa loob-loob ng Devil Cultivator pinaplano niyang kapag niluwagan ni Ming ang pagkakahawak tuturuan niya ito ng leksyon. Hindi niya papayag ang magtagumpay si Ming nang hindi natututo ng aral mula sa nangyari. Habang ang lalaki ay nagsisimula ng kanyang palabas naramdaman ni Beiming ang bahagyang pagluluwag ng pagkakahawak. Bagamat naiinis si Beiming sa mga pangyayari nagsalita siya upang ipahayag ang kanyang hindi pagkakasundo sa ginagawang pagluluwag. Nais niyang iparating kay Ming na hindi niya dapat bigyan ng pagkakataon ang mga ganitong tao. Ipinunto ni Beiming na noong nahulog siya sa mga kamay ng Devil Cultivator hindi ito nagbigay ng pagkakataon kay Ming. Kung hindi siya naroroon malamang ay patay na si Ming sa mga kamay ng lalaki. Sinabi din ni Beiming na kahit ang pulubi na lalaki ay hindi binigyan ng pagkakataon si Ming at tinangkang kunin ang katawan nito. Inihayag ni Beiming ang kanyang mga saloobin tungkol sa pagiging tanga ni Ming at kung paano ito madaling nahulog sa mga pangako ng iba. Binanggit din niya na kahit ang Yi family ay hindi tinanggap si Ming bilang bahagi ng kanilang pamilya kaya siya napilitang manirahan sa kagubatan. Habang binabaybay ang mga saloobin na ito naramdaman ni Ming ang pagsabog ng galit sa kanyang puso. Dahil sa mga salitang yun nag-alab ang kanyang galit at nagpasya siyang hindi nabigyan pa ng pagkakataon ang lalaki. Tumigas ang kanyang mga kamay at muling pinigilan ang tao ng mas mahigpit. Hindi na niya hahayaang mangyari pa ang anumang hakbang na makikinabang ang Devil Cultivator. Habang pinipigilan ni Ming ang lalaki ng mas mahigpit ang buong lakas ng ki sa katawan ng lalaki pati na ang lahat ng mga taong na-absorb nito ay agad na nakuha ni Ming. Sa huling sandali bumagsak ang Devil Cultivator sumisigaw sa sakit. Nangyari ito dahil tuyo na ang kanyang katawan inubos ni Ming ang lahat ng kanyang ki at lakas. Agad na kumuha si Beiming ng isang bag mula sa katawan ng Devil Cultivator at ipinakita ito kay Ming sinasabing maaaring ang bag na yun ay puno ng mga bagay na ninakaw mula sa iba at malamang na marami itong laman. Mabilis na binuksan ni Ming ang bag at natuklasan ang maraming gintong barya at mga spiritual stone. Nabigla si Ming at nagsalita na tiyak ay napakayaman ng Devil Cultivator dahil sa dami ng mga bagay na nakuha nito. Kumuha siya ng isang energy ball mula sa mga gintong barya at ipinakita kay Beiming. Nagtanong siya kung ano yun sapagkat hindi pa niya ito nakikita dati. Sinabi ni Beiming na ito ay isang first-grade spiritual stone, isang bato na may mataas na halaga ng spiritual energy. Kung ibebenta ito sa merkado isang piraso ng ganitong klase ng bato ay katumbas ng 100 kilong ginto.
Nang marinig ito kumislap ang mata ni Ming at nagsalita siya na ngayon ay naging napakayaman na siya hawak na niya ang maraming spiritual stones. Mabilis niyang pinulot ang lahat ng mga bagay at ipinagbalik sa bag. Habang naglalagay ng mga gamit sa bag, tinanong ni Ming si Bame-in kung bakit hindi siya pinansin ng Devil Cultivator at kung ang tanging nakikita nito ay siya lang. Sumagot si Bame-in na siya lang ang nakikita ng Devil Cultivator dahil sa divine cloak na suot ni Ming. Ipinaliwanag ni Bame-in na ang cloak na yun ay nag-uugnay sa kanila. Hanggang suot ni Ming ang divine cloak siya at ang cloak ay magiging konektado kaya hindi siya makakakita o makakahawak sa katawan ng ibang tao maliban kay Ming. Nang hawakan ni Ming ang kamay ng Devil Cultivator, doon lamang siya nakapaglagay ng kamay sa noo nito at nakuha ang energy nito. Dagdag pa ni Bame-in, pinaalalahanan niya si Ming na huwag masyadong umasa sa kanya. Hindi siya palaging makakatulong, tanging sa mga espesyal na pagkakataon lamang siya makakapagbigay ng tulong. Sinabi ni Ming kay Bame-in na hindi na niya kailangang mag-alala, magsisikap siya mula ngayon upang hindi na muling makaharap ng ganoong klaseng evil cultivator na makakasakit sa kanya. 2 araw ang lumipas at nagsimula ang eksena ng martial arts competition. Ang paligsahan ay gaganapin sa likod ng Yi family kung saan ang arena ay pinalamutian ng magarbong decoration at ang mga masters ay nakaupo sa paligid upang manood ng laban. Marami ring mga tao ang dumating upang saksihan ang paligsahan. Habang ang mga elders ng Yi family ay nakaupo sa isang mataas na lugar at pinapanood ang buong kaganapan. Ayon sa mga alituntunin ng martial arts competition, ang sinumang magwawagi sa paligsahan ay magkakaroon ng pagkakataong maging bahagi ng Red Sun sect bilang isang outer disciple. Habang ang lahat ay nagmamasid, ang lolo ni Ming ay nagsabi kay Wan Ming na ang mga apo niyang sina Shen Ying at Shen Xiong ay may malalaking kakayahan at may potensyal na maging outer disciples ng Red Sun sect. Sinabi ni Wan Ming na may kabuuang 13 outer disciples ang kanilang pamilya. Kung magkakaroon pa sila ng isa pang inner disciple, magiging mas malakas ang kanilang posisyon sa loob ng Red Sun sect. Sinabi ng lolo ni Ming na napag-iiwanan na sila kahit ng Wu family dahil kahit si Han Yu Wu ay isang outer disciple na ng Red Sun sect. Sinabi ni Uncle Wu na nakatayo sa tabi ng lolo ni Ming na labis ang kanyang pagpupuri sa kanya. Nagkataon lamang na maganda ang swerte ng kanyang anak kaya siya naging outer disciple ng Red Sun sect. Samantala, sinabi ni Uncle Wu na ang 2 disciples mula sa Red Sun sect ay darating upang maghusga ng paligsahan, sila ang magbibigay ng token sa sinumang manalo. Nang dumating sila, tumayo ang lahat ng tao sa paligid, ngunit pinaalalahanan sila ng mga disciple na huwag maging magarbo at umupo lamang sa kanilang pwesto. Sinabi nila na hindi sila magtatagal dito kaya't hiniling na mabilis simulan ang paligsahan upang makaalis agad pagkatapos ng kanilang paghuhusga dahil may mahalaga silang gagawin. Sinabi ni Master Wen Sheng na magpapasimula na sila ng paligsahan, ngunit biglang nagkaroon ng ingay mula sa mga tao. Tumingin sila sa direksyon ng ingay at nakita nila ang mga tao na nagtatanong kung anong ginagawa ni Ming sa paligsahan. Sinasabi ng mga tao na si Ming ay isang talunan at hindi nararapat na narito. Tinanong ni Master Wen Sheng ang kanyang tauhan kung anong nangyayari sa ibaba at sinabi ng batang lalaki na si Ming ay naroroon at nais niyang makilahok sa paligsahan. Nagulat ang lolo ni Ming nang makita siya at nagtanong siya kay Wan Ming kung napatay na ba ni Ming ang lalaki. Sinabi niya na binigyan siya ng misyon ngunit nabigo ang kanyang pinsan. Tinutukoy niya na walang silbi ang kanyang pinsan at hindi nagampanan ang misyon. Habang nag-uusap sila, hindi na nila magawang alisin si Ming mula sa arena dahil pinipilit ng dalawa na mula sa Red Sun sect na simulan na ang paligsahan. Pinipilit nilang ipagpatuloy ang kaganapan dahil wala silang maraming oras at nais nilang tapusin ito agad. Inihayag ng lolo ni Ming sa lahat na opisyal nang magsisimula ang kompetisyon. Ayon sa patakaran, lahat ng mga batang wala pang 18 taong gulang ay maaaring lumahok. Kasabay nito lumakad si Ming patungo sa gitna ng arena. Kaagad namang nagalit ang karamihan at nagsimulang sumigaw, tinatanong kung bakit naroon ang isang tulad niyang talunan. Pinagtawanan siya ng mga tao, sinasabing ang kanyang meridian ay matagal nang napinsala at hindi na siya kailanman makakapag-cultivate ng ki. Dahil dito tinatanong nila kung ano ang silbi ng kanyang pagsali, kung dumalo lamang ba siya upang mamatay. Patuloy na umakyat si Ming sa hagdan ng arena at tumayo sa gitna, ipinaalam sa lahat na nais niyang lumahok sa kompetisyon. Nang marinig ito, galit na sumigaw si Ying, tinatanong kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta roon.
Pilit siyang pinalalabas ng arena, iginiit na ang paligsahan ay para lamang sa mga mandirigma, hindi sa isang tulad niyang talunan. Sumang-ayon naman si Xiong, sinasabing tama ang sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid at dapat umalis si Ming sa lugar na iyon. Sa halip na sumagot, tinitigan lamang ni Ming si Xiong. Sa isang iglap nagdulot ito ng matinding takot kay Xiong, kaya agad itong umatras at nagtago sa likod ng arena. Nanginginig nagsumbong siya sa kanyang nakatatandang kapatid, hinihiling na iligtas siya mula sa titig ni Ming. Habang nangyayari ito, itinuro ni Ming ang kanyang paningin sa kanyang lolo. Isang saglit ng katahimikan ang dumaan bago ipahayag ng matanda na maaari nang iparehistro si Ming. Sa harap ng lahat, inutusan niyang isulat ang pangalan ni Ming sa talaan ng mga kalahok. Matapos maisaayos ang lahat, inihayag ng tagapamahala ng kompetisyon na ngayong taon 38 kalahok mula sa Yi family ang sasali. Ipinaliwanag niya ang simpleng alituntunin ng paligsahan, isang labanan sa pagitan ng dalawang mandirigma. Ang mananatili hanggang dulo o ang makakakuha ng pinakamaraming panalo ang magiging karapat-dapat na maging disciple ng Red Sun Sect. Upang matukoy ang mga maghaharap sa unang laban, hinati ang mga kalahok sa dalawang pangkat. Sa bawat panig inilagay sa isang bote ang maliliit na piraso ng kahoy na may nakasulat na numero. Isa-isa silang pumila at pumili ng kanilang piraso. Tahimik na lumapit si Ming sa lalagyan at kumuha ng isa. Nang tingnan niya ito, nakita niyang nakasulat ang numerong 1. Tiningnan ni Ming ang kanyang numero at bahagyang ngumiti. Sinabi niyang tingnan na lang kung sino ang kanyang magiging kalaban. Sa kabilang panig, kumuha rin si Shen Xiong ng kanyang stick at nang makita niya ang nakasulat dito, nanlumo siya. Ang numerong 1 ay nasa kanyang kamay. Isang matinding takot ang bumalat sa kanya, agad niyang napagtanto ang kanyang kapalaran. Sa gitna ng arena, magkatapat na ngayon sina Ming at Shen Xiong. Ang kaba sa mukha ni Xiong ay hindi may kakaila. Napahinga siya ng malalim, iniisip kung gaano kasama ang kanyang swerte. Sa unang laban pa lang siya na agad ang nakatapat kay Ming. Alam niyang wala siyang laban, tiyak na mamamatay siya rito. Samantala, humalakhak si Ming at sinabing napakagandang araw nito para sa kanya. Sinabi niyang lumapit na at umatake si Xiong upang ipakita niya kung ano ang kaya niyang gawin. Nagdadalawang isip si Xiong, kung susuko siya tiyak na daranas siya ng matinding kahihiyan. Ngunit kung lalaban siya, malamang ay hindi na siya makakalabas ng buhay. Sa huli na pagtanto niyang mas mabuting mabuhay na may kahihiyan kaysa mamatay. Samantala, ang karamihan ay patuloy sa pang-iinsulto kay Ming. Pinagtatawanan nila siya paulit-ulit na sinasabing isa siyang talunan at hindi siya karapat-dapat na humarap kay Xiong. Hinihimok nila si Shen Xiong na sumugod at parusahan si Ming na animoy wala siyang halaga. Ngunit ang hindi nila alam, sa loob-loob ni Ming napakalaki na ng kanyang naging pagbabago. Hindi lamang siya lumakas, kaya niyang patayin ang sinuman sa harapan niya. Maging ang kanyang lolo ay sumigaw mula sa taas ng arena. Galit niyang sinabi kay Xiong na huwag matakot at agad umatake. Itinulak niya itong kumilos, sinasabing nakakahiya ang ipinapakita nito sa harap ng buong Yi family. Dahil sa matinding pressure, lalong nanginig si Shen Xiong, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin at napilitan siyang lumaban. Sa nanginginig na boses, sinubukan niyang ipakita ang tapang. Ipinahayag niyang wala nang ibang pagpipilian si Ming kundi ang matalo at sa araw na yun sisisihin nito kung bakit siya pa ang kanyang naging kalaban. Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang kanyang mga iniisip, naglaho si Ming sa kanyang paningin. Napanganga ang buong arena, hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari, nagulat ang lahat, nagtatanong kung saan napunta si Ming. Sa isang iglap, lumitaw si Ming sa harapan ni Shen Xiong gamit ang kanyang bilis upang mapalapit nang hindi man lang napansin. At bago pa makakilos si Xiong, isang malakas na suntok mula sa katawan ang tumama sa kanya, isang suntok na sapat upang basagin ang kanyang kumpiyansa. Maging ang dalawang judge mula sa Red Sun Sect ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Napatingin ang isa sa kanila at marahang nagsalita na ang batang ito ay hindi pangkaraniwan. Bagaman nasa ikalimang antas lamang siya ng kanyang disciple grade, nagawa pa rin niyang pakawalan ang enerhiya ng kanyang ki. Pinaghihinalaan niyang gumamit ito ng isang ilusyon na kasanayan. Ngunit ang isa pang judge ay agad na tumutol, sinabi nitong walang ilusyon na ginamit si Ming, sa halip totoong pinakawalan nito ang tunay na kapangyarihan ng kanyang ki. Sa nakitang galing ni Ming, pakiramdam niya ay hindi ito isang disciple grade level 5 kundi isang level 9. Muling ipinakita ang eksena sa arena.
Kasabay ng pagbagsak ni Shen Xiong, isang malakas na suntok ang binitiwan ni Ming. Tumilapon pabalik si Xiong, bumagsak sa lupa at halos mawala ng malay. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, mabilis na bumaba ang kanyang ama sa arena at sinalo siya. Sa kabila ng pagkakaligtas niya, nanatiling galit na galit si Xiong. Galit na lumingon ang ama ni Xiong kay Ming at sumigaw. Pinagsabihan nitong napakalakas ng loob ni Ming na saktan ang kanyang anak. Pinaghinalaan niyang sumailalim ito sa lihim na pagsasanay sa martial arts, kaya't nagawa nitong lumahok sa kompetisyon. Ngunit sa halip na umurong buong kumpiyansang tumugon si Ming, sinabi niyang kahit patiyuhin niya ito, hindi niya palalampasin ang pagkakataong hamunin ito sa laban. Ngunit ipinaalala rin niyang ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, hindi ito maaaring lumaban. Gayunman, kung handa itong ipagpilitan na isa pa rin itong kalahok sa ilalim ng 18 taong gulang, walang problema sa kanya. Handa siyang harapin ito. Lalong nagalit ang ama ni Xiong sa narinig, habang ang mga manunood naman ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Isa-isang nagbulungan ang mga ito, nagtataka kung paano nagawang talunin ni Ming si Xiong sa isang suntok lamang. Mabilis na kumalat ang usapan, si Ming, ang dating pinagtatawanan nilang talunan, ay biglang naging isang tunay na henyo sa harapan nila. Samantala, galit na lumapit ang matandang patriarch kay Ying. Mariing inutusan niya itong talunin si Ming dahil ito na ang nagiging banta sa dangal ng kanilang pamilya. Sa kanyang kamay, kinuha niya ang isang maliit na bote kung saan nakasulat ang salitang rage. Inabot niya ito kay Shen Ying at sinabing wala ng ibang paraan, kailangan itong manalo sa anumang paraan kahit pa isakripisyo ang lahat. Tila nag-alinlangan si Shen Ying sa nakita, alam niyang ito ay isang rage pill. Sa oras na inumin niya ito, 3 beses natataas ang kanyang ki at magbibigay ito ng pambihirang lakas. Ngunit kasabay nito, alam din niyang may matinding kapalit ang paggamit ng naturang gamot.